Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 6, day 2. Amen. So, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Ephesians 4:12 to 13. For the perfecting of the saints unto the work of the ministry, unto the building up of the body of Christ, until we all arrive at the oneness of the faith and of the full knowledge of the Son of God, at a full-grown man, at the measure of the stature of the fullness of Christ. So ano bang binabanggit dito? Dito binanggit yung perfecting. Perfecting. Kasi ang perfecting ay ginagawa upang sa ganon ay makaabot siya sa wastong pagpa-function. So ganyan din tayo bilang mga Kristiyano. Kailangan natin ma-perfect. At ang ma-perfect, hindi lang naman para maging sakdal. Kasama na 'yon. Pero isa sa pinakamahalagang bagay sa ating mga Kristiyano ay ang ating pagpa-function bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo. Sapagkat maski nasa iyo lahat ng bagay, kumpleto ka na, kung hindi ka na perfect, hindi ka makakapag-function ng maayos. Kaya tingnan ninyo yung katawan natin, maraming bahagi yan. Bawat bahagi, pine-perfect yan. Para sa ganon, makapag-function siya na maayos, malakas siya, magaling siya. Tingnan ninyo yung mga athletes, nako, panayang practice niyan, panayang practice. Ano na yan, mahusay na yan. Yung mga bahagi ng katawan nila, mahusay na yan. Halimbawa, nakakatakbo, nakakakita, nakakarinig, nakakagalaw. Pero ini-ensayo upang maka-function siya na mas mainam. So, ganun din tayo. Okay? So, magbabasa na ako. We may distinguish between something that is perfect or complete, organically, and something that is perfect according to its function. At birth, an infant is perfect organically. That is, the infant has all the necessary organs. However, a child is not functionally perfect at birth. Amen. So, binabanggit dito yung bagong panganak na sanggol. Alam niyo, ang sanggol, kadalasan perfect naman yan kasi nasa kanya lahat ng organ. Kumpleto siya. At maaaring normal naman lahat ng organ niya. Lalo ngayon, may mga newborn screening na. Nakikita kung perfect yung organ ng bata. So, maaaring perfect siya. Kumpleto yung organ niya. So, lahat ng sangkap ng katawan niya nandyan. Kaya lang, pwede natin sabihin na hindi pa rin siya perfect sa pag-function. Kaya isang bagay yung perfect siya, kumpleto siya, at meron siya lahat ng organ. Pero ibang bagay naman yung perfect siya sa pagpa-function. So, ganun yung sinasabi sa atin. Diba? Ano, yung baby, nakakakita siya. Iharap mo sa kanya yung isang uri ng kulay, hindi niya masabi anong kulay yan. Pero nakikita niya yan. At visualize naman ang kanyang kaisipan yan. Kaya lang, wala siyang kakayahan para sabihin anong kulay yan. Kasi hindi pa siya na-train. Ganon. So, mag-intay ka lang. Magiging magaling na yan. Kung pula, alam niya, pula yan, verde, o ano pa man. Maski na panlasa, meron siyang panlasa, pero hindi rin niya ma-describe. Ano ba to? Mapait, matamis? Wala pa siyang ganyang function. Diba? At nakakarinig siya. Pero hindi siya makarelate sa mga sinasabi. Kulang pa siya. Mag-intay ka lang.
Sapagat sa pamamagitan ng pagpe-perfect, magiging maayos siya, matututo siya, at makaka-function na siya. So yun yung sinasabi sa atin na isang bagay na kumpleto siya, lahat ng organ, kumpleto at perfect. Pero ibang bagay naman yung na perfect siya para makapag-function siya. So dalawang bagay yan. Yan ang pinakita sa atin. Kasi kung i-connect natin ito doon sa ating video kahapon, Monday. Sa video natin, ang pinag-uusapan doon, maging sakdal tayo. Sa isang banda, meron tayong buhay na sakdal. Kaya lang, hindi tayo maging sakdal dahil kulang din ang ating perfecting. Kaya kulang ang perfecting, kulang din ang paglago sa buhay. So yan yung gustong bigyan ng diin dito sa mensahe natin ngayon. Organically, a mother cannot help her child, for she cannot add any organs to the child. But she can help him functionally by feeding him so that he will grow normally. In order to develop properly and to function normally, every child needs to be nourished and cherished. This principle also applies to the church as the new man. In Ephesians 2:15, we see the creation of the new man organically. But in 4:13 to 16, we see the perfecting of the new man in relation to his function. Amen. Di ba yung mga nanay, kaya nila magbigay ng birth, mga anak. No? At kadalasan, yung kanilang pinanganganak ay normal naman. Kaya lang, hindi nila kaya magdagdag pa ng organ do sa ipinanganak nilang bata. Hindi na nila kaya yan. Yun na yun. Maski sabihin mo, bakit itong anak ko, pinanganak ko na, may bibig naman, may dila, hindi nagsasalita. Wala ka na may dadagdag yan para magsalita yan. Pero pwede niyang tulungan yung bata. Pwede siyang gumawa para makapag-function yan. Di ba? Ang kailangan niyang gawin ay pakainin at kandiliin yung bata. Pag pinakain yan, mag-grow yan, magdi-develop, at sa pamamagitan ng mga pagtuturo, mape-perfect siya. So, yan yung sinasabi sa atin. No? So, ang church ay ganyan din. Ang church ay ganyan din. Isa sa mga aspekto ng church, lalo na sa aklat ng Efeso, ay ang church ay ang bagong tao. Ang bagong tao. Kaya sa aklat ng Efeso, makikita natin yung paglikha ng bagong tao sa Efeso 2. Okay? At pagdating naman sa Efeso 4, makikita natin yung pagpapasakdal doon sa bagong tao na isang aspekto ng eklesiya upang sa pagpapasakdal, siya ay makafunction. No? Kaya ang eklesiya ay patuloy na pinasasakdal. No? Kaya sa Ephesians 4, sinabi sa atin, for the perfecting of the saints, para sa pagpapasakdal ng mga banal, tungo sa gawain ng ministeryo. So, ang pagpapasakdal natin ay tungo sa gawain ng ministeryo. Ang gawain ng ministeryo ay functioning. Pagpapunction na yan. So, ibig sabihin, para makapag-ministeryo ka, makapaglingkod ka, magkaroon ka ng ministeryo, kailangan napasakdal ka. Hindi basta-basta yan. Hindi pwede yung, ay, nasave na to si brother. Nabaptize na siya. Makinig tayo sa kanyang ministeryo. So, anong sasabihin niya? Yung bagong silang na sanggol, ang alam lang niyan ay umiyak. Uha. Pero, kandiliin nyo yung bagong baptize. Pakainin nyo. Tustusan ninyo. Arugain natin. At pagdating ng tamang panahon, madidevelop na yung kanyang mga organ. Yan yung perfecting. At darating ang panahon, makakapag-function na siya ng maayos. So siya ay
makakagawa na rin ng gawain ng ministeryo. Kaya mag-intay tayo. Amen. Amen. At birth, the new man is organically perfect. However, it is not yet able to function. Just as a child needs to be perfected through nourishing and cherishing, so the organically perfect new man needs to be perfected through the growth of life in order to function in a proper way. So isa sa mga essential na pangangailangan para makapag-function ang bagong tao o maging ang tao ay ang paglago, growth, maturity, may paglago tungo sa pagkagulang. Diba? Kaya yung mga may edad na physically, yung mga may edad na at nasa tamang gulang na, iba na yung kanilang pagtatrabaho. Napakagandang tignan, napakaingat, punong-puno ng karunungan, kakayahan, meron silang skill. Kung ikukumpara mo sa isang wala pang pagsasanay. Yung mga nasanay na, napakaganda ng kanilang pagpa-function. Kasi na-perfect na sila Na-perfect na sila. Kaya nga, sa Newman, sa loob ng church life, pwede natin sabihin na lahat tayo kumpletong organ. Ang pinaka-totality ng kakumpletuhan ng ating organ ay ang espiritu na binigay sa atin. Yung espiritu ay buhay siya. Kumpleto ang kanyang kakayahan. Meron siyang kakayahan. Kaya lang, yung tumanggap ng espiritu, kailangan dumaan sa pagsasanay, pagpapasakdal, manatili sa buhay eklesiya sa isang tamang panahon upang sa ganon ang kanyang pagpapunction ay ma-develop. So yun yung importante. At ang ulit sinasabi sa atin, ang pagpe-perfect madalas sinasagawa sa pagpapakain, pagkakandili. At mas maganda dumaan siya sa mga pagsasanay sa loob ng church life, sa loob ng gawain, mapasakdal siya. Kaya nga sa church life, meron tayong mga training. Ang mga training ay pagpapasakdal yan tungo sa gawain ng ministeryo. Kasi ang gawain ng ministeryo ay ang gawain para sa pagtatayo ng eklesiya. Kaya ganun. Amen. So, only God can create a being that is organically perfect. However, after a child is born, God does not come in to feed him or cherish him. This is the responsibility of the parents, especially of the mother. The more the child is nourished and grows, the more he will function normally. O pakinggan nyo to. Ang Diyos natin may kakayahan siya lumikha. Pwede natin sabihin, ang isang bagong silang na sanggol, yan ay nilikha din ng Diyos. Nilikha yan ng Diyos. So ang Diyos ay may kakayahan. At sa Ephesians 2 naman, pinapakita na yung new man bilang aspekto ng church ay nilikha ng Diyos yan. So yun, ang kaya niyang gawin, lumikha. Pero pagkatapos na isilang ang isang sanggol na nilikha ng Diyos, hindi yan aalagaan ng Diyos physically o hindi ang Diyos ang magpapakain sa kanya at pagkakandili sa kanya. Yan ay gawain ng nanay. Yung nanay mismo. Hindi niya pwedeng sabihin, Panginoong Jesus, salamat, binigyan mo ko ng anak. Ito yung sanggol. Panginoon, i-consecrate ko sa iyo ito. Alagaan mo to. Panginoon, bigyan mo ng gatas, paliguan mo, palitan mo ng diaper. Hindi gagawin ng Diyos yan. Dapat ikaw na nanay, ikaw ang gagawa niyan. Binigyan ka na nga ng anak At tapos, ayaw mo pang alagaan. Aalagaan mo na yan. No? At yung Diyos naman, binigyan din niya ng damdamin yung nanay na mag-alaga.
No, meron ano yan meron parang instinct na yung mga nanganak. Basta nanganak ang isang ina. Nako, napaka-maasikaso yan. Meron siyang isang instinct na aasikasuhin niya yan. Minsan, maski puyat na siya, tatayo pa rin siya. So, yung tao, ganyan. Yung mga hayop nga, ganyan din eh. Pag nanganak sila, ako, mabantayan nila yan, titignan nila yan. Mag-feed din sila dyan. Kaya yan yung buhay. So, hindi ang Diyos ang gagawa niyan. Ang nanay ang gagawa niyan. Amen. Amen. In the same principle, the new man created by Christ must be perfected in order to function. So yung new man, sino lumikha? Si Kristo. So malinaw na makikita mo yan sa Ephesians 2. No, ang Panginoon ang lumikha ng isang bagong tao. Amen. Amen. Okay. Amen. So, through the operation, in the measure of each one part, the body grows unto the building up of itself. The creation of the new man was not the responsibility of the Lord. Amen. Was the responsibility of the Lord. The creation of the new man was the responsibility of the Lord. So siya ang lumikha ng one new man. Amen. But we must fulfill our responsibility to perfect the new man through nourishing and cherishing. As the new man is perfected in this way, he grows and becomes perfect functionally. Amen. Sino mag-aalaga sa one new man? Tayo. Tayo na ang mag-aalaga. Ito ay nilikha na ng Diyos. Ito ay nilikha sa pamamagitan ng kanyang krus. Nilikha siya na isang one new man. Isang eklesiya. Bagong likha. Bagong item. Nilikha yan ng Diyos. Pero hindi pa ayos ang kanyang pagpa-function. Hindi pa siya na perfect. Sino ang magpa-perfect sa kanya? Tayo. Kaya ang eklesiya o ang katawan ng Panginoon ay tinatayo ng kanya sarili. Piniperfect ng kanya sarili. Ganon. At yan ay sa pamamagitan ng nourishing and cherishing. Pagpapakain at pagkakandili. Amen. So the new man can become perfect in relation to his functions only through receiving the proper nourishment. So kailangan may nourishment, may pagkain. Amen. This, however, is not superficial matter. On the contrary, it is one of the deepest concepts in the whole book of Ephesians. Because those in Christianity rely on doctrine, they mainly build up something else in place of the body. The body does not become functionally perfect through the teaching of doctrine. Amen. Amen. Kaya, nourishment ang kailangan, mga kapatid. Nourishment. Dapat magbigay ka ng nourishment. Mga masustansyang pagkain. So, yan ang nourishment. At ang pagkain, siyempre, sabi sa Biblia, ang pagkain ay ang gatas na walang daya na siyang salita ng Diyos. So, yan yung binibigay natin ngayon. Kasi sinabi rin ng Panginoon, ang mga salitang sinasabi niya ay pawang buhay at espiritu. So, ibig sabihin yung salita, buhay yan, espiritu yan, na ginagamit natin para pakainin ang mga kapatid. At sa pamamagitan ng pagpapakain, lalago sila. Perfect sila. No? At magiging perfect ang kanilang mga function bilang mga naalagaan. Amen. Ngayon, ang problema minsan, sa Kristyanismo kasi, inaalagaan din yung mga naligtas. Sinasagawa nila ito sa pamamagitan ng mga doktrina. Ang mga doktrina ay mga credo na tinuturo nila. At ang konsepto ng Kristyanismo, madalas,
Gawing mabuti, mabait ang mga believer. Magpakabait. So yan yung mga teaching ng mga doktrina. Pero dahil hindi naman doktrina ang kailangan ng mga bagong silang ng mga kapatid, mga Kristiyano, hindi doktrina ang kailangan nila. No? Ang kailangan nila ay dalisay na salita ng Diyos bilang kanilang pagkain. Lalo na ang salita ng ministeryo. So sa pamamagitan ng mga salita, unti-unti sila ay lumalago at nakakapag-function. Kaya sa Kristyanismo, dahil ang kanila ginagamit ay doktrina, ang naitatayo nila, hindi katawan. Hindi ang katawan ng Panginoon. Kasi mali ang material na ginamit nila. Mali. No? Kaya ang mga lumaki sa doktrina ay naging organisasyon. Organisasyon sila kasi yan ay doktrina. Subalit ang pinakain, inalagaan sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng ministeryo, sila ay naitatayo bilang katawan. At yan ang tinatawag nating katawan ni Kristo. At yan ang gusto ng Panginoon. Amen. Actually, in Ephesians 4, a chapter that speaks of the perfecting of the new man through the growth of life, doctrine is depreciated. Doctrine is depreciated. Walang halaga ang doktrina. O sa pagtatayo ng bagong tao. Wala, hindi ubra ang doktrina. Kasi ang doktrina ay mga pagtuturo nga. At ang pagtuturo ay mga instruction, mga binubuo ng gawin mo to, huwag mong gawin yan, eto ang mainam. So lahat yan ay puno-puno ng mga pagtuturo. At ang pagtuturo, hindi niya ipe-perfect ang one new man. Nakatulad ng katawan, pagkasilang ng iyong bagong silang na sanggol, tuturuan mo ng ABC, tuturuan mo ng mathematics, tuturuan mo ng good manners and right conduct. Nako, ano klaseng anak ang mapapalaki mo kapag ganyan ang ginawa mo? Baka hindi mo na mapalaki yan. Amen. Amen. Actually, in Ephesians 4, chapter that speaks of the perfecting of the new man through the growth of life, doctrine is depreciated. Okay, inulit yun. Paul says that when we are no longer children, when we are no longer children, we will no longer be carried about by winds of doctrine. What is needed for the building up of the body and for the perfecting of the new man functionally is the growth of life. This comes only through feeding. So yung growth of life comes only through feeding. Yun lang. Maski yung mga physical na tao, yung mga taong mga physical. Paano ka lumaki, brother? Laki-laki mo. Yung nanay ko palaging binubusog ako. So, through feeding. So, yan lang ang pinakamahalaga. Amen. At kung sila ay gumulang na, hindi na sila sinisiklot ng mga doktrina. Alam niyo ba yung mga doktrina? Ito ay umaakit sa kaisipan ng tao, sa emosyon ng tao. Kaya nagpapalipat-lipat sila ng mga so-called church. Kasi dahil sa mga iba't ibang doktrina at credo na nadidinig nila. Kaya yung doktrina at mga credo, wala siyang bisa sa pagtatayo ng bagong tao, sa pagpapasakdal ng bagong tao, pagtatayo ng eklesiya. Hindi mo magagamit ang mga doktrina. Amen. I believe that the day is coming when everyone in the local churches will be functioning member. Consider how children grows by receiving nourishment. The more they grow, the more they function. The principle is the same with our spiritual growth as members of the body.
The more we grow by being nourished and cherished, the more we will function properly in the church life. Yun. Amen. So, kailangan ng feeding. Kaya nga marami home meeting eh. Dapat mag-establish ka ng home meeting. Eh, brother, anong gagawin sa home meeting? Feeding. Yun ang pinakamahalagang bagay, feeding. Kumusta na yung mga church meeting natin? Feeding. Dapat may feeding yan. No, wag yan punuin ng mga doktrina kung ano-ano mga pagtuturo. Dapat mayroong feeding. At unti-unti, ang eklesiya mo ay lalago. Ang mga kapatid, lalago, uunlad ang kanilang buhay. At kalaunan, magiging functioning na sila. At kalaunan, sila ay magiging nourishing mother, cherishing father. So, ganun ang magiging resulta. Tandaan natin, no? Walang accomplishment kung doctrine ang gagamitin natin. Feeding. Amen. Amen. If the saints are absolute with the Lord, in a relative short time, many will come into function. I have the full assurance that in the Lord, that soon, this will be the situation in the Lord's recovery. Amen. Amen. So sabi niya, I have the full assurance in the recovery that soon, this will be the situation in the Lord's recovery. Amen. So anong situation ito? Na lahat ay nakaka-function na. Lahat nakaka-function na. Dahil lahat ay napakain ng salita ng Diyos. Lahat ay nakandili, napasaya ng salita ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy tayo na gamitin natin ang mga ganitong step. Amen. If the saints are absolute with the Lord, in a relative short time, many will come into function. I have the full assurance in the Lord that soon this will be the situation in the Lord's recovery. Amen. So papunta tayo doon sa ganong klaseng sitwasyon. Amen. Na lahat ay nagpa-function at lahat ay gumagawa ng pagpapasakdal. So yan yung direksyon. At yan ay dadating tayo sa ganyan. Pumunta ka sa isang eklesiya, lahat amen. Lahat ay nagsasalamuha. Lahat ay nagpapropesya. Lahat ay nananalangin. Lahat ay nagpupuri sa Panginoon. Kapag dumating yung ganyang sitwasyon, pwede natin sabihin, perfect talaga ang eklesiya. Perfect siya. Lahat ay gumagalaw. Amen. In Ephesians 2, we have the creation of the new man. And in chapter 4, the growth of the new man. In order for the new man to grow, we need to experience the crucified, resurrected, ascended, and descending Christ. Amen. So, kailangan natin yan. Amen. Crucified, resurrected, amen. Ascended, and descending Christ. Kailangan natin lahat yan. Amen. This means that the all-inclusive Christ must be wrought into us to be our everything functionally. Amen. So, dadating ang panahon, totoo naman yan. Alas karamihan sa mga kapatid, makakapag-function. Na perfect na sila. Kaya itong mga panahon na ito, marami tayong mga perfecting work na sinasagawa. At ito ay upang ang mga kapatid sa loob ng pagbabawi ay makapasok sa gawain ng ministeryo. Amen. So, yan. Kaya, mag-perfect tayo, mga kapatid. Tulungan natin sila. Mag-home meeting tayo. As sa ating home meeting, mag-feed tayo, mag-nourish tayo. At hindi tatagal makikita natin, naku, ang dami ng functioning one sa church. Sa meeting, nananalangin sila.
nagsasalamuha, bibigay ng patotoo, at lumalabas, nagpapastol. Alam na nila ang mga gawain. At yan ay ang pagpa-function ng mga banal. Kaya sabi dito, dadating ang panahon, bawat isa sa loob ng pagbabawi ng Panginoon ay nagpa-function ng normal. Amen. Amen.